So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 18, 2026 and our topic is all about the third son of Adam and Eve. So, our concept is all about who is Seth, God's appointed seed in a broken world. So, pagkatapos ng pagkamatay ni Abel at pagre-rebelde ni Cain, isinilang si Seth bilang tanda ng biyaya ng Diyos, hindi lamang siya isa pang anak ni Adan at Eva, kundi ang itinakdang binhi ng Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang plano. So sa gitna ng kasalanan, sakit at pagkawasak ng mundo, ipinakita ng Diyos na ang kanyang layunin ay hindi napipigilan. Ang buhay ni Seth ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa at papanumbalik. Si Seth ay tumuturo kay Kristo, ang tunay at ganap na binhi na darating upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. So, ngayon nadako na tayo sa ating Bible readings. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 4 verse 25 and 26, ASND version. Muling nagsama sina Adan at Eva at nagsilang si Eva ng isang anak na lalaki at pinangalanan niya itong Seth sapagkat sinabi niya, binigyan ako ng Diyos ng isa pang anak kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. So, ngayon nadako na tayo sa ating teachings. So, God's faithful provision. First is God provides another messianic line through Seth. So, sa pamagitan ni Seth is ipinagpatuloy ng Diyos ang linya ng kanyang pangako. Hindi natapos ang plano ng Diyos sa pagkamatay ni Abel dahil ipinakita nito na ang Diyos mismo ang nagtatakda kung paano magpatuloy ang kanyang redemptive plan. Second is God preserves His plan even after tragedy. So, yung trahedya ay hindi hadlang sa layunin ng Diyos kahit may sakit at pagkawala, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang salita. So, siya ay gumawa ng bago kahit mula sa mga wasak na sitwasyon. And last is God prepares an appointed time to fulfill His promise. So, ang Diyos ay kumikilos ayon sa takdang panahon, hindi sa pagmamadali ng tao. Dahil ang kapanganakan ni Seth ay nangyari sa tamang oras ng Diyos, at ito ay pinapakita nito na ang kanyang mga pangako ay natutupad sa perpektong oras at panahon. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is follow God's defined plan. So, may tiyak na planong Diyos para sa bawat isa sa atin. So, hindi ito palaging malinaw agad, pero tiyak ito at mabuti. Ang ating tungkulin ay sumunod kahit hindi pa natin nakikita ang buong larawan. Second is trust God's appointed time. So, madalas ay gusto nating madaliin ang mga bagay, pero ang Diyos ay hindi nahuhuli o nagmamadali dahil ang kanyang timing ay laging perfect at ang pagtitiwala sa kanya ay nangangahulugang paghihintay ng may pananampalataya. And last is play your role in God's story. So, sa bawat isa sa atin ay may papel sa mas malaking kwento ng Diyos. So, maaaring maliit sa tingin ng mundo, pero mahalaga sa plano ng Diyos. So, yung pagiging tapat sa ating papel ay bahagi ng kanyang kawalhatian. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is your role in God's story. So, ang tanong na what is your role in God's story ay nagpapaalala sa akin na hindi aksidente ang aking buhay. So, tulad ni Seth is maaaring hindi tayo ang pansin-pansing tao, ngunit ginagamit tayo ng Diyos upang ipagpatuloy ang ating layunin. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang aking papel ay manatiling tapat, sumunod at pagtiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kahirapan. So, kailangan ko ito i-apply sa aking buhay sa pamagitan ng araw-araw na pagsunod at paglilingkod dahil alam kong ang Diyos ang sumusulat ng aking kwento. So, another question is, what is the meaning of Seth? So, yung pangalan na Seth po ay nangangahulugang appointed o granted. So, ipinapakita nito na siya ay tinalaga ng Diyos bilang kapalit ni Abel. Ang kanyang pangalan mismo ay patunay na ang Diyos ang nagtatakda at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng pagkawala. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ay Diyos na tapat sa aming mga pangako. Lord God, sa inyong mga pangako. Lord God, kahit sa gitna ng sakit at kabiguan, ikaw ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Lord God, tulungan mo kaming gampanan ang aming papel sa iyong kwento ng may pagsunod at pananampalataya. Nagtitiwala po kami sa iyong plano at sa iyong tamang panahon. In Jesus' name we pray. Amen.